Sa ngalan po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pagiging-mula kay Abay Awa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabotang pangaral ng mga pinsanin nito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli na rin pasalamatan si Abay Awa sa buhay na pinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abay Awa. Ngayon po ay June 23, 2025 at kinagpapong alas 4:25 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga alumni. Magandang hapon sa lahat ng mga makakapanood at makakapakinig sa atin sa hapon po ito. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon po sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, sa kanilang mga tahanan, kung tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral. Araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30 ng hapon, dito sa Facebook Live. Magandang hapon po sa bawat isa. At ang ating pagsasapon pong ito, kaunting kalaman sa kasulatan ng unang bahagi. At ito po ay nando sa unang 1:3-4. Ang sinasabi po dyan, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumusuway din sa kautusan. Ang kasalanan ay ang hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos. At minsan pa natin purihin, pasalamatan si Abay Awa sa buhay, sa pagkakataon na binigay niya sa bawat isa natin. Lalong-lalo na sa mga kapatid sa kapulungan. Ganun din doon sa ating mga mahal sa buhay. At sa lahat pa ng mga tatawagin at pagbubuksan ng pangunawa ni Abay Awa. Magandang hapon. Sister Cristina Juarez, Carlo Rol, Lolita Porsiga, Sister Chris de la Cruz Kim, Brad Noli Tungkua, Emiliano Umali, Fortunato Juarez, Sister Loren Paulan Fernandez, Leonardo Porsiga. Sister Chris de la Cruz Kim, Jen Juarez, Sister Elizabeth Dens, magandang hapon, Lisa Benedict Orsiga. Ang oras po natin, alas 4:28 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At maraming salamat doon sa ating dalawang kapatid, si Brad Sam Rotoni at si Brad Wilfredo Bedes, na tayo po ay dinalaw kahapon, araw ng linggo dito po sa ating munting tahanan sa Laguna. Marami po kaming napagkwentuhan. Hindi sa siyempre sa ating pananampalataya. Napakasarap lang na madadalaw tayo kahit na medyo malayo itong lugar na ito. Nakakatuwa naman. So maraming salamat po sa ating mga kapatid. At loobin kung sino man ho ang gustong dumalaw dito. Minsan ho kasi yung pagdalo, pagka may sakit na eh. Sana habang malakas pa. So maraming salamat. Siyempre, unang-una kay Abay Awa. So alas 4:30 na ang ating oras. Ayan. Ano ba yung kasalanan Brad Sam Rotoni,
Brad Jesse Juarez, Edmundo Umali, Brad Wilfredo Bedes, Sister Cecil Manyoso, Rosy Bando. Magandang hapon sa inyo lahat. Ayan po, tuloy na po tayo dun sa ating paksa. Magandang hapon, Sister Rosy Bando. So, dito makikita natin, meron kasi nalagay doon sa unang buwan, unang buwan + 4, sino mang gumagawa ng kasalanan, lumalabag din sa kautusan at ang kasalanan ay hindi ang pagkilala sa kautusan ng Diyos. So, pagka binabanggit yung salitang kautusan, lahat ba ng tao, kasi sa panahon ni Adan at ni Eva, iba yung kautusan mo ron eh. Ang naging utos kay Adan at kay Eva ay yung sa pagkain ano. Iba rin ang naging kautusan sa panahon ni Noe. At ang naging kautusan naman doon sa paggawa ng daong. At iba rin naman yung kautusan sa panahon ni Moises, nga yung Torah. Ano ba yung Torah? Ang salitang Ingles na Torah ay galing sa salitang Hebreo na Torah, na maaaring isalin sa natagubiling turo o kautusan. Ang Torah ay kadalasang tinutukoy sa unang 5 aklat na banal na kasulatan: Genesis, Exodus, Levitico, Bilang at Deuteronomio. At tinatawag din itong Pentateuch o yung 5 mula sa salitang Grego na nangangahulugan 5 tomo. So, ang Torah ay isinulat ni Moises, kaya tinawag itong aklat ng kautusan ni Moises, no? Sabi ho doon sa ASND, Josue 8:31. Pinagawa niya ito ayon sa utos ni Moises na lingkod ng Panginoon sa mga Israelita. Nakasulat ito sa aklat ng kautusan ni Moises. At ito ang sinabi, gumawa ka ng altar na bato na hindi natabasan ng gamit na bakal. Sa ibabaw ng altar, nag-alay sila sa Panginoon ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. So, maunawaan natin na yung palang utos ni Moises ay para doon sa mga Israelita. So, kaya inuna ko na yung kautusan sa panahon ni Adan at ni Eva, kautusan sa panahon ni Noe, kautusan sa panahon ni Moises, no? So, pag sinabi yung kautusan ni Moises, para yan doon sa mga Israelita. So, ano yung paksa natin? Ano ba ang kautusan o kasalanan? Pagsalangsang sa kautusan. So, kaninong kautusan? Kung sa kautusan ni Moises, hindi naman po tayo mga Israelita para sundin natin yung kautusan ni Moises. Kasi maliwanag yan doon sa Josue, no? Meron po yan sa Nehemiah. Sabi niya, ulitin ko yung Josue 8:31. Ang Biblia Tagalog 1978, gaya ng iniutos ni Moises na lingkod ng Panginoon sa mga anak ni Israel. Gaya na nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises na isang dambana na hindi hinitsurahan mga bato, na hindi pinagbuhatan ng sinumang tao ng bakal, at kanilang pinaghandugan sa Panginoon ng mga handog na susunugin at pinag-ainan ng mga handog tungkol sa kapayapaan. So yung kautusan ni Moises ay para lamang doon sa mga Israel. Sino ang gumagamit ng Torah? Sa panahon natin ngayon, yung mga Muslim, OHC, yung mga tinatawag na mga Hudyo dyan sa Israel, sa Jerusalem, nakabata yung kanilang aral sa kautusan ni Moises. So, kung halimbawa, hintil ka at sinusunod mo yung Torah, nagkakasala ka ba? Natural. Kasi hindi naman para sa iyo yung batas eh. Hindi para sa iyo yung kautusan. Merong sadyang kautusan para sa atin. Sa ating mga dating naging hintil na tinawag, napunta tayo sa kapulungan, merong sadyang utos para sa atin.
para ho doon sa kabatiran ng marami. Dahil nakita natin yung gulo ng relihiyon, yung gulong aral, dampot system, yung bang kahit hindi naman para sa kanila, dinadampot, ipinupukol naman doon sa mga miyembro. So, nangyayari, itsura yan ng halong kalamay, chapsuy, halo-halo. Sa pagkain, masarap yan. Pero pagdating sa pananampalataya, nagdudulot yan ng kasalanan. Kasi pagsalangsang sa kautusan, merong batas, merong kautusan para sa atin. Halimbawa, katulad ng pinangangaralan nila Pablo, nila Bernabé. Sabi ho dito, sa Gawa 13:13, pumalis na Pablo sa Papos at bumiyahe papuntang Perga na sa punong Pampilya. Pagdating nila roon, iniwan sila ni Juan Marcos at bumalik siya sa Jerusalem. Sina Pablo ay tumuloy sa Antioch sa sakop ng Pisidia. Pagdating ng araw sa kunay nga pumunta sila sa sambahan ng Hudyot na upuron. May nagbasa mula sa kautusan ni Moises at sa mga sinulat ng mga propeta. So ayan o, nakikita nyo may nagbasa mula sa kautusan ni Moises at sa mga isinulat ng mga propeta. Pagkatapos nagutos ang namumuno sa sambahan at sabihin ito kina Pablo, mga kapatid, bakit ito meron pang kautusan ni Moises, samantalang narito si Pablo? Natural, sapagkat si Pablo ay isang Hudyo, sabi kina Pablo, mga kapatid, kung may sasabihin kayo na makapagpapalakas loob ng mga tao, sabihin ninyo. Kaya tumayo si Pablo at simenyasan niya ang mga tao na makinig sa kanya. Sinabi niya, mga kapwa kong mga Israelita. Liwanag mo yun yung kautusan ni Moises para lamang doon sa mga Israelita. Sabi ni Pablo, mga kapwa kong Israelita at kayong mga hindi Israelita na sumasamba rin sa Diyos, makinig kayo. So may kasama na dito na hindi Israelita o yung mga Hintil. 17. Ang Diyos na sinasamba nating mga Israelita ang siyang pumili sa ating mga ninuno. Pinadami niya sila noong nasa Ehipto kasi sila nakatira. At sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, tinulungan niya sila para makaalis sa Ehipto. Sa loob ng 40 taon, pinagtiyagaan niya sila roon sa disyerto. Sino? Yung mga Israelita. 19. Pagkatapos nilipol niya ang 7 bansa sa Kanaan. Ito yung sinasabi nating digmaan na pinahintulutan niya. At ibinigay niya ang mga lupain sa mga ito sa ating mga ninuno. At lahat ng ito'y ginawa ng Diyos sa loob ng 450 taon. Pagkatapos binigay niya sila ng mga taong namuno sa kanila hanggang sa panahon ni Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, binigay sa kanila ng Diyos si Saul na anak ni Kis na mula sa lahi ni Benjamin. Naghari si Saul sa loob ng 40 taon. Nang alisin ng Diyos si Saul, ipinalit niya si David bilang hari. Ito ang sinabi ng Diyos, nagustuhan ko si David na anak ni Jesse, susundin niya ang lahat ng iniutos ko sa kanya. 23, sinabi pa ni Pablo sa mga ito. Sa angka ni David, nagmula si Yahweh, siya ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos sa Israel. Bago pa magsimula si Yahweh sa kanyang gawain, nangaral si Juan sa lahat ng Israelita na dapat nilang pagsisiyan ng kanilang mga kasalanan at magpabautismo. At nang malapit na matapos ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, marahil iniisip niyong ako nga ang inyong hinihintay, hindi ako yun. Pinauna lang ako, susunod siya sa akin at sa katunayan, hindi ako dapat man lang maging alipin niya. 26, mga kapatid na mula sa lahi ni Abraham at mga hindi Hudyo na sumasamba rin sa Diyos. Tayo ang pinadala ng Diyos ng magandang balita tungkol sa kaligtasan. Pero ang mga Hudyong nakatira sa Jerusalem at ang kanilang mga pinuno ay hindi kumilala kay Yahweh bilang tagapagligtas. Hindi yun daw mga Hudyong nakatira sa Jerusalem at yung kanilang mga pinuno hindi kumilala kay Yahweh bilang tagapagligtas. Hindi rin nila naunawaan ang sinasabi ng mga propeta na binabasa nila tuwing araw ng pumumenga. Pero sila na rin ang tumupad sa mga ipinahayag ng mga propeta na hatulan nila si Yahweh ng kamatayan. Kahit wala silang matibay na ebidensya para patayin siya, hiniling pa rin nila kay Pilato na ipapatay si Yahweh.
nang magawa nila ang lahat ng sinasabi ng kasulatan na mangyari kay Yahushua, kinuha nila sa krus at inilibing. Pero muli siyang binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw, nagpakita siya sa mga taong sumama sa kanya nang umalis siya sa Galilea papuntang Jerusalem. Ang mga taong yun ang siya ring nangangaral ngayon sa mga Israelita tungkol kay Yahushua. At narito kami ngayon upang ipahayag sa inyo ang magandang balita na ipinangako ng Diyos sa ating mga inuno, na tinupad niya ngayon sa atin nang muli niyang buhayin si Yahushua. Ito ang nasusulat sa 2 Salmo. Ikaw ang aking anak at ipakikita ko ngayon na ako ang iyong ama. 24. Pinangako na noon pa ng Diyos na bubuhayin niya si Yahushua at ang kanyang katawan ay hindi mabubulok dahil sinabi niya, ang mga ipinangako kay David ay tutuparin ko sa iyo. At sinabi pa sa iba pang Salmo, hindi ka papayag na mabulok ang katawan ng iyong tapat na lingkod. Hindi si David ang tinutukoy dito. Dahil nang matapos ni David ang ipinagagawa sa kanya ng Diyos na maglingkod sa kanyang henerasyon, namatay siya. Inilibing sa tabi ng kanyang mga ninuno at ang kanyang katawan ay nabulok. Ngunit si Yahushua na muling binuhay ng Diyos ay hindi nabulok. Kaya mga kapatid, dapat niyo malaman na sa pamagitan ni Yahushua ay pinahayag namin sa inyo ang balita na patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ang sinumang sumampalataya kay Yahushua ay tinuturing ng Diyos na matuwid. Hindi ito magagawa sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ibig sabihin lamang dito sa aking binasa mga kapatid, kasi marami ang nangangaral niyang Torah o Torah, sabi nga nila. So yung Torah para doon sa mga Israelita. Ngayon, kung hindi ka naman Israelita at tutupad ka dyan sa Torah, nagkakasala ka ba? Opo, dahil ang kasalanan base doon sa unang Juan 3, sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos. Ang tanong natin, ang Torah ba para sa ating mga impil? Noong panahon na nangangaral si Pablo, merong mga impil na nasakop nun. At palibasa nga, yung malapit ng 70 AD na magtatapos na ang henerasyon ng mga Hudyo, kaya napasama yung mga impil doon. Pero doon sa panahon na ni Pablo na nangangaral na siya, para doon sa mga kaimpilan, kasi yung mga Hudyo, hindi na nakinig sa kanya, so talagang bumaling na siya doon sa mga impil. At tayo yung kasama ron. Dati tayo yung mga impil. Sa nakikita natin ngayon sa relihiyon, yung palang bagay sa kautusan ni Moises, hindi mo pala pwedeng isaksak na lang basta-basta. Halimbawa, katulad natin, na puro mga hintil na itong natitira na ito eh. Tapos, ipangangaral mo yung kautusan ni Moises. So, anong mangyayari ngayon? Hindi ka Israelita, pero yung binabasa sa iyo, ipinangangaral sa iyo yung kautusan ni Moises. Ang dami yung nagkasala dyan. Bakit? Kasi hindi naman ho para sa inyo ginagawa ninyo. Halimbawa katulad na lamang ho nung ikasampung bahagi. Maraming mga mangaral, ipinangangaral yun. Tapos hindi naman talaga sinusunod kasi yung ikasampung bahagi, bumangani. Sa kanila, pera. So, ibig sabihin talagang marami yung mga mangaral ang binaboy na talaga yung kasulatan. Medyo nakakakilabot pakinggan na yung banal na kasulatan ay ginagawa na lang nila yung sarili nilang interes. So, nakakapangilabot. Dahil yung ginagawa nila ngayon, hahantong na doon sa salita ng kamatayan. Kasi may sinasabi si Juan sabi niya sa unang Juan 5:17,
Ang lahat ng gawain hindi matuwid ay kasalanan. Ngunit may mga kasalanang hindi hantong sa espiritual na kamatayan. Paano kung ang ginagawa ng isang tao, ipinatutupad niya yung isang bagay na hindi naman pala para doon sa tao? Sa panahon ni Moises, kinakailangan tutuliin ka. Sa panahon ng pangangaral ni Pablo, wala na ho yung salitang pagtutuli. Kaya nga galit na galit yung mga Muslim at maging COHC, galit na galit. Dahil hindi na ang wika kailangan ng pagtutuli. Pinangangaral ang wika ni Pablo. Kaya sinasabi niya doon sa Gawa 13, ang sino mang sumasampalataya kay Yahweh siya ay tinuturing ng Diyos na matuwid. Hindi ito magagawa sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moises. So, ibig sabihin, yung kautusan ni Moises, merong pinagkalagyan. Di ba? Sa nakikita ho natin ngayon, yung mga kautusan ni Moises, babasa sila ng kautusan ni Moises, ipupukol dun sa kanilang mga miyembro. Si miyembro naman, palibasa, walang naiintindihan, walang nalalaman. Ganap. Sa kautusan nga ni Moises, wala kang mababasa ng pagtatayo ng templo. Meron ba? Wala ho di lalo na dun sa panahon ni Pablo na wala talagang sinabi si Pablo. Kaya sinasabi ng marami, paano Brad yung nakalagay dun sa Hebreo 10:25? Huwag ninyong kalilimutan ng pagkakatipon. Kasi ang nasa isip lang ng tao, yung salitang pagkakatipon, may isang lugar kung saan magkakatipon. Samantalang na sinasabi niya, kung maalala nyo, yung isang babaeng Samaritana, doon sa 4 ng buwan, doon sa pag-igib, doon sa balon, no? Sabi niya sa babae na buhat ngayon, hindi niyo sasambahin ng Ama, dito sa bundok na ito, ni sa Jerusaleman, kasi sa Jerusalem, nandun yung templo. At kahit sa bundok na ito, hindi niyo sasambahin ng Ama, kundi sasambahin niyo siya sa Espiritu at sa katotohanan. So, wala na yung templo, wala na yung lugar, masasamba niyo siya sa Espiritu at katotohanan. Ang pinagkamalian ng maraming reliyon, kinakailangan pumunta ka doon sa isang lugar para sambahin siya. Samantalang sa atin, na nasa atin ang banal na Espiritu, hindi natin kailangan ng isang lugar para sumamba. Dahil nasa atin Sa kanila, pupunta sila doon sa isang lugar para sambahin yung kanilang Diyos. Sa atin, kahit nasa bahay lang tayo, pwede tayong sumamba, sumunod, wala tayong templong pinagkakatipunan, pero nagkakatipon tayo sa isang espiritu. Sapagkat ako, may banal na espiritu, ang bawat kapatid, mayroong banal na espiritu, nagkakatipon tayo sa isang espiritu. Di ba? So, hindi kailangan ang simbahan, hindi kailangan ang kapilya para tayo sumamba. Para tayo ay sumunod sa kalooban niya. Di ba? So, ang laking kamalian ng maraming relihiyon, bilang hintil ka at pagkatapos, kukuha ka ng talata mula doon sa Genesis hanggang Deuteronomio at pagkatapos, ipapapasan mo ngayon dito sa iyong mga miyembro. Di ba? So, yung ba pwedeng tawaging kasalanan? Opo, alam niyo kung bakit? Kasi yung kautusan ng Diyos, kautusan ni Abay Yahweh, may pinagkalagyan. Iba yung kautusan kay Noe, iba rin yung kautusan para kay sa panahon ni Moises, iba rin yung kautusan para doon sa panahon natin. Sabi ni Brother Villano Malio, Hagay 1:7-8.
Ayan. Mali rin yung gamit dito kasi, una, yun nga sinasabi natin eh, ginagamit nila yung talata, tapos sinisingit yung kanilang sarili. Pero may papapansin ako dyan sa inyo, dyan sa Hagay na yan. Sabi niya, sa 2, ganito ang sinasalita ng Panginoon ng mga kubo na sinasabi, ang bayang ito yung nagsasabi, hindi pa dumarating ang panahon ng pagtatayo ng bahay sa Panginoon, na magkagay dumating ang salita ng Panginoon sa pamagitan ni Hagay na propeta na nagsasabi, panahon baga sa inyo na tumahan ang inyong nakikisamayang bahay, samantalang ang bahay na ito ay namamalaking wasak. Ngayon ganito ang sabi ng Panginoon ng mga kubo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad, kayo'y mga gasik ng marami at nagsisiani ng kaunti, kayo'y nagsisikain, ngunit kayo'y nagkakaroon ng kaustuhan at kayo'y nagsisinom, ngunit hindi kayo nangatitirang uhaw, kayo'y nanganganamit. Ngunit walang mainit at siya'y kumikita ng pinag-arawan at kumikita ng pinag-arawan upang ilagay sa supot na may butas. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ayan na, gunitain ninyo inyong mga lakad, magsiyahon kayo. Sino inuutusan dito? Kasi kung titignan natin doon sa 1, sabi niya, ng 2 taon ni Dario na hari, ng 6 na buwan, ng unang araw ng buwan, dumating ang salita ng Panginoon sa pamagitan ni Hagay na propeta, kay Zorobabel na anak ni Shealtiel na gobernador sa Huda, at kay Josue na anak ni Josadak na dakilang saserdote. Ibig sabihin, sa Israel. Hindi ka naman Israelita at hindi ito para sa mga iglesia ni Kristo. Kasi ang sabi niya, magsiahon kayo. Hindi sila tinutukoy sapagkat nung panahon na ito, wala pang INC. At mga dala ng kahoy, magtayo kayo ng bahay at aking kalulugdan. At ako'y luluwalhati, sabi ng Panginoon. Kung maghihintay ng mamarami at narito ang dumadating ay kaunti at ang inyong dalhin sa bahay aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon Makbo, dahil sa ang aking bahay ay nakahandusay na wasak, samantalang tumatakbo bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling bahay. Kaya dahil sa inyo, pinipigil ng langit ang hamog at pinagkakait ng lupa ang kanyang bunga. At ako ay nagpapasapit ng pagkatuyo sa lupa at sa mga bundok sa trigo, sa alak, sa langis. Na sumisibol sa lupa at ang mga tao at sa baka at sa lahat ng pinagpapagala ng mga kamay. Sabi niya, na magkagay si Zorobabel na anak ni Shealtiel at si Josue na anak ni Josadak na pangulong saserdote, 10 ng buong nalabi sa bayan nagsitalima sa tinig ng Panginoon ng Diyos. At ang mga salita ni Hagay na propeta na siyang sinugo ng Panginoon ng Diyos at ang bayan ay natakot sa harap ng Panginoon. Na magkagay nagsalita si Hagay sa nasugo ng Panginoon na ayon sa pasugo ng Panginoon sa bayan. Na nagsasabi, ako'y sumasa inyo, sabi ng Panginoon. At kinilos ng Panginoon ng kalooban ni Zorobabel na anak ni Shealtiel na gobernador sa Huda, sa kalooban ni Josue na anak ni Josadak na pangulong saserdote, ang mga kalooban ng buong nalabi sa bayan, at sila'y nagsiparot nagsigawa sa bahay ng Panginoon ng mga hukbo na kanilang Diyos. Ito yung isang halimbawa na ginagamit ng Iglesia ni Cristo o sino mang reliyon, yung bagay na hindi naman para sa kanila. Kailan ba lumutang ang ANC pagkatapos gagamitin mo ito? Katulad ng pasugo nila, nabuhay si Felix Manalo, wala pa yung pasugo. Ay, yung ginagamit nila kay Labsa. Di ba? O dito, kinuha rin nila yung salitang pasugo. So, ibig sabihin lamang, ito yung ating tinatalakay hinggil doon sa paggamit ng salita. Ayan, ipinakita dyan na hindi pala para naman sa Iglesia ni Cristo yan. So, kinukuha lang. Kumbaga, ibig sabihin, kung ikaw ay hindi talagang pagkakalooban na bayhawan ng pangunawa, maraming nadayaya yung talatang yan, yung Josue 1:8 na yan. Lalong-lalo na sa mga Iglesia ni Cristo. Napakaraming nadaya o yan. Hanggang sa ngayon ay ipinandadaya pa rin yan. Pero hindi pala para sa kanila. O yun yung isang dahilan. No? Ibig sabihin, yung kautusan ni Abayawa, hindi naman para
sa inyo. Pero bakit bakit mo ipinupukol doon sa tinatawag mong kapatiran? So, anong tawag doon? Hindi ba isang uri ng panloloko yun? Di ba? Yung lokohin mo yung iyong kapatid. Yung sinasabi niya, huwag mong imbutin ang pag-aari ng iba. Di ba? So, maliwanag po yun, ha, mga kapatid. Yung binasa ko dun sa Hagay, hindi para sa Iglesia ni Cristo yan. Yan ay sa panahon, Diyos be. Di ba? Yun po. Lobby po ni Abay Yahawa bukas. Ituloy po natin ang ating ikalawang bahagi. So, yun. So, isa pa lamang mo yan, mga kapatid, na doon sa kautusan ni Moises, marami ho yan. Pagka inisa-isa namin yan, halimbawa, may sitas na doon sa Lucas 2:22 at nang maganap na ang mga araw ng kanilang paglilinis, aling sunod sa kautusan ni Moises ay kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Aling sunod sa kautusan ni Moises, ano yun? Ihahandog. Ang ginawa ng Iglesia ni Cristo, naghandog din. Kaya lamang lahat ng bata inihahandog. So yun na, mga kapatid, gabi po ni Wayawa, bukas tuloy po natin. Sino ba yung aking Sister Vivian Bando Mana, Nel Umali, Sister Shirley Reverisa, Lolita Corsiga, Melchor Pasis, Leonardo Corsiga, si Shirley Bando Abrera, Sister Lori Calderon, Sebastian Juarez, Noli Tungkua, Joel Suela, Fernando Pronebo Abellera, Carlo Roll, Brad Ezekiel Umali, ayun. Sana wala akong hindi nabasa. Sister Maria Victoria, Brad Rodelio Nava, Ging Makar, Gawal Jeloy Prix, Juliet Umali, ayun, Cecil Manyoso, Rosalie Bando. Ayun po, sana ho ay Sister Elizabeth Benz. Magandang hapon po sa inyong lahat. Lobby po na Bayawa, bukas ituloy ho natin. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Yahawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna ng panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, at pagpalain higit sa lahat sa bagay na pang spiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras, araw man o gabi na ating pong nilalagi sa mundong ito. Muli maraming salamat sa lahat po ng mga makakapanood, sa lahat ng mga kapatid natin na nakasama natin dito po sa ating pangangaral sa hapon po ito. Muli ay po nagpapasalamat. Patuloy na kalooban ang siyang mangyari sa bawat isa. Muli, isang magandang hapon po sa ating lahat.